Akala natin tama ang taong pinagkakatiwalaan natin. Akala natin ginagawa natin ang lahat para sa pamilya. Pero paano kung habang naghahanap ka ng magandang kinabukasan, unti-unti namang nawawala ang pinakamahalagang tao sa buhay mo? Ito ang kwento ng isang OFW na habang buhay nagsisi. Si Alma ay isang OFW. 12 taon na siyang nagtatrabaho bilang domestic helper. Araw-araw pagod, puyat at malayo sa pamilya. Ngunit tiniis niya ang lahat para sa kanyang 3 anak. Kunting tiis na lang mga anak, makakapagpatayo na rin tayo ng bahay. Iyon lagi niyang sinasabi. Namatay ang asawa ni Alma dahil sa sakit 2 taon na ang nakalipas. Simula noon, siya na lang mag-isa bumuhay sa pamilya. Habang tumatagal sa ibang bansa, nararamdaman ni Alma ang matinding lungkot. Doon nakilala si Roberto. Mabait, mapagmahal, palaging nandyan kapag umiiyak siya. Hanggang sa dumating ang araw, nagdesisyon siyang muling sumugal muli sa pag-ibig. Siguro, siya na ang makatutulong sa pagpapalaki sa mga anak ko. Hindi alam ni Alma, yun pala ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay niya. Noong una, maayos naman ang lahat. Kapag tumatawag si Alma sa video call, nakakangiti ang mga bata, malinis ang bahay, mabait magsalita si Roberto. Kami na po bahala rito, mahal. Magtrabaho ka lang ng mabuti. Unti-unting gumaan ang loob ni Alma. Hindi niya alam, pagkatapos ng tawag, nag-iiba ang ugali ng lalaki. Sinisigawan niya ang mga bata, pinapalo kapag nagkakamali. Minsan hindi pinapakain ng maayos. Takot na takot ang mga magkakapatid. Lalo na ang panganay na si May. Kapag nagsumbong kayo sa nanay ninyo, papatayin ko kayo. Yun ang paulit-ulit na banta ng lalaki. Kaya tuwing tumatawag sa kanilang ina, napipilitan silang ngumiti kahit takot na sila. Isang gabi, nagkaroon ng pagkakataon si May na manghiram ng cellphone ng kaklase. Palihim siyang tumawag sa kanyang ina. Mama, umuwi ka na po. Mahinang boses nito habang umiiyak. Sinasaktan po kami ni Tito Roberto. Natigilan si Alma. Ngunit maya-maya napailing siya. Anak, baka galit lang siya kaya kayo napagalitan. Mama, totoo po. Pero bago matapos ang usapan ay malakas na sumigaw sa likod at biglang natigil ang tawag. Kinabahan si Alma, ngunit pinilit niyang isipin na baka emosyon lang iyon ng bata. Dahil sa isip niya, hindi magagawa ni Roberto, mabait siya. Ilang araw matapos noon, hindi na muling nakatawag si May. Lumipas ang ilang buwan, naging abala si Alma sa trabaho. Overtime dito, padala doon, habang mas lalong yumayaman ang ipon. Mas lalong nawala ang oras niya sa mga anak.
Hanggang isang madaling araw, may tumawag mula sa Pilipinas. Hindi niya kilala ang numero. Pagsagot niya, parang gumuho ang mundo niya. "Ma'am, nakita po ang mga anak ninyo." Nanlambot ang katawan ni Alma. Wala na silang buhay. Pakiramdam niya, tumigil ang oras. Paulit-ulit niyang sinabing hindi totoo. Hindi siya makahinga. Hindi siya makapagsalita. At sa unang pagkakataon, naalala niya ang pag-iyak ni May sa tawag. "Mama, umuwi ka na." Ngunit huli na ang lahat. Agad umuwi si Alma sa Pilipinas. Pagdating niya, tatlong kabaong agad bumungad sa kanya. Doon siya tuluyang bumagsak. Yakap-yakap niya ang kabaong ng kanyang mga anak habang umiiyak. "Patawarin ninyo ako. Patawarin ninyo si Mama." Ngunit kahit ilang beses pa niya yung sabihin, hindi na siya masasagot ng mga anak. Doon din niya nalaman ang buong katotohanan. Matagal na palang nakaranas ng takot at pananakit ang mga bata. Natakot lang silang magsumbong. At noon, nagsubok si May magsabi. Hindi niya pinaniwalaan ang sarili niyang ina. Hindi siya pinaniwalaan ng kanyang sariling ina. Iyon ang sugat na habang buhay dadalhin ni Alma. Pagkatapos ng libing, may inaabot na maliit na kahon ang kapitbahay kay Alma. Tinago po ito ni May. Pagbukas niya, naroon ang mga sulat ng kanyang anak. Isang sulat na tuluyang nagpaluha sa kanya. "Mama, mahal na mahal ka namin. Hindi po kami galit sa iyo. Gusto lang po naming umuwi ka na." Tuluyang napaluhod si Alma habang yakap ang sulat. Dahil doon niya naunawaan. Habang abalay siya sa paghahanap ng magandang buhay para sa mga anak, ang pinakakailangan pala ng mga ito ay ang presensya ng kanilang ina. Hindi lahat ng pinagkakatiwalaan natin ay tunay na mabuti at hindi lahat ng tahimik ay masaya. Minsan, ang isang batang hindi nagsasalita ay matagal nang humihingi ng tulong. Sa mga magulang na nasa malayo para sa pamilya, huwag lamang pagpapadala ng pera, magpadala rin ng oras, pakikinig at pagmamahal. Dahil may mga sugat na hindi nakikita sa video call. At minsan, kapag huli na natin nalalaman ang katotohanan, wala nang pagkakataong itama ang lahat.